Naging tatak investigador din ng mga kwentong manggagamot na may halong hokus-pokus. Ang ilan sa kanila, laughter is the best medicine yata ang inirireseta. May manggagamot na piling mesaya. Mula ngayon, gaganap tayo ng 25 mystery sa lupa. Meron ding sinasapian ng duwende. Ang mensahe ko lang sa tao, lalo na itong magmamahal na araw, magpakatotoo lang sila sa kanilang sarili na hindi man nila nakikita ang Panginoon. Huwag nilang alisin sa kanilang isipan na may Diyos na nakatanaw sa ating lahat. Sa Bulacan, may isang kilalang maestro naman at dentista. Bunot dito, bunot doon. Aray ko po, hindi ba masakit yun? Hindi mawawala ang ritual o seremonya. Ang kanyang dinadasalan, lambanog. Malamang espiritu ng alak ang sumasanib sa kanya. Kaya pala kayang bumunot ng ngipin kahit nakapiring ang mata. Ika muna. Ang ilang albularyo naman tila nakakadiri ang paraan. Itong si Aling Norma sa halip na instrumento, sariling sipon daw ang pangpagaling. Bawat haplos at pahid ng sipong talaga namang with TLC o Tender Loving Care. Teka, hindi mo ba dumi ang sipon? Piw! Ito namang isa, laway ang puhunan. Hindi siya puro salita kung hindi may sup-sup pa. Sa pagsip-sip lang daw ni Dr. Sup-Sup, nalulunasan na ang sakit ng mga tao. Meron namang kamay lang ang gamit. Kapag sinapian na siya ni Apostol Pedro, lahat pwede raw pagaligin. Ang mata ng pasyente dinukot, kinalikot. Naku po, hindi po ba mas delikado yan? Ang ilan kamay rin ang gamit sa gamutan. Walang instrumento, walang anesthesia, nag-oopera. Kung ano-ano pa ang nakukuha nila sa loob ng katawan ng pasyente. May bato, hikaw, may taga. Walang sakit, walang sugat. Wow, convincing. Ngunit ang sipati ng aming kamera, ang mga bagay na ito isiningit lang ba sa pagitan ng daliri ng manggagamot? Sus Mariosep Pachikero. Ito namang manggagamot sa antike may gamit namang instrumento sa pag-opera. Hindi scalpel kung hindi blade. Hindi tulad ng iba, wala siyang hokus-pokus at talagang naghihiwa. Kahit cancer, kaya niya raw tanggalin. Pero hindi siya lisensyadong doktor. At sa kanyang pagduduktor-dokturan, isang batang pasyente ang namatay. Maaring ang ilan ay nakakatawa, meron ding nakakapangilabot, pero lahat nakakabahala. Dahil sa panloloko nila sa mga mamamayan at peligro sa kalusugan, hindi namin sila tatantanan. Sa nakaraang isang dekada, nilibot ng investigador ang iba't ibang panig ng mundo para ilahad sa taong bayan ang kwento ng ating mga kababayan. I want to say first, Kamusta. Check it out and listen now. Yes, sir. Here we are with the investigator. I wanted to make sure they're fearless. Listen to me, if something happened, boom, like this. They're over there. Ito ang mga kwentong naging tatak investigador din. Dinayo namin ng Los Angeles sa California, ang sentro ng pelikula sa Amerika. Nakilala namin sa Estados Unidos ang mga Pilipinong veterano ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Halos magkandakuba na sila sa pag-aabol ng benepisyong nararapat namang ibigay sa kanila. Kamusta ang buhay niyo dito? Mabuti naman. Mabuti. No? Mabalik pa kayo sa atin? Mabalik din ha. Malimutan ba yung sa akin? Hindi ko malimutan yung sa akin. Gano'n. Listen. Wow!
Nilipad din namin ang Europa. Sa bansang Italia, tila dinala rin ng ilan nating mga kababayan ang pagiging squatter. Nagtayo sila ng mga bahay sa mga lupang hindi nila pag-aari. Walang permiso at hindi sila nagbibigay ng buwis sa gobyerno. Iisa lang daw ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga Pilipino. Gusto nila makaipon para din sa Pilipinas, sa mga pamilyang naiwan. Sa bansang Japan, pinuna namin ang issue ng diskriminasyon sa mga Japinoy. Sila yung mga anak ng Hapon at Pinoy. Madalas kasing pintasan ang kanilang pagiging kalahating Pilipino at kalahating Hapon. Kung minsan binubuli sila, so nahihirapan sila mag-adjust din sa kanilang studies. Sa angking kagandahan ng Paris sa France, ang tinaguriang City of Lights, nakatago ang nakakawang kalagayan ng mga kababayan nating mag-isang nakikipaglaban sa sakit na kanser. Sa ganitong sitwasyon, mahirap daw na maging malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero kailangan daw nilang magtiis dahil libre sa bansang ito ang pagpapagamot. Sa kasagsagan ng gera sa gitnang silangan, nagtungo kami sa bansang Kuwait para kamustahin ang mga kababayan nating naipit sa digmaan. Pero dahil daw sa hirap ng pinanggalingan nilang buhay, mas pinili pa nilang manatili sumaalim po yung digmaan. Sa isang relocation site daw, nakilala namin ang ilang Pilipinang biktima di umano ng pangmamaltrato ng kanilang mga amo. Sana, sir, makarating kayo sa lugar namin. Hanapin niyo yung aking bahay. Ma, kung sinasaktan ka lang naman yan, huminga na lang dito. Miss na ho namin ngayon eh. Miss na rin po kayo ni Papa eh. Gusto na po kayo umuwi ni Papa. Naging saksi rin kami sa sunod-sunod na kaso ng sex scandal kung saan ilang kababaihan ang nabilad sa kahihiyan.